Nasa Leyte rin po si Love Anyover nung tumama ang super typhoon. Nagkublisyat ang kanyang team sa inakala nila'y pinakaligtas na lugar sa bayan ng Palo. Ang cathedral na hindi nagtagal, hindi rin nakayanan ang hagupit ng super bagyo. Ang hangin dito ay para ka na sa loob ng washing machine. Talagang paikot-ikot sa nakalipas na 30 to 45 minutes. Nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan ngayong umagang ito at nagkakaroon din ng mga malakas na mga pabugso-bugsong paghangin. Ito ang mga ulat ni Jiggy Manicad at Love Anyover para sa unang hirit kahapon bago kami nawalan ng komunikasyon sa kanila sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Buong araw namin silang sinikap tawagan pero hindi sila nakontak. Pasado alas 8 ng gabi, papatapos na ang programang 24 oras nung nakapasok sila sa linya. Jiggy, kamusta na kayo dyan, bata? Mike, mula Tacloban ay nasa 6 na oras ang nilakad natin para makabot dito sa satellite setup ng GMA News dito sa Palo, Leyte. Pero dahil sa kulang na sa oras, ipinagpatuloy ni Jiggy ang kanyang report sa programang State of the Nation. Dito na nila napakita ang nakakakilabot na hagupit ng bagyo. Sa isang sulok na simbahan sa loob mismo yan, ay unti-unting natutuklap yung bubong, nagbabagsakan yung mga kisame at nawasak na ng tuluyan yung simbahang yan. Sa kasagsagan ng bagyo, sa simbahang ito nagkuble ang team ni Love. Parang nung una, parang kampante kami kasi parang, ito na yung parang tahanan ng Panginoon. So parang naiisip namin, Ma'am Jess, na naiyak ako. Okay lang, Love. Sige, alam ko mahirap po para kay Love ito dahil taga ron po mismo si Love sa Leyte. Nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng cathedral, inisip namin mukhang ito na kaya ang katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Sa paglalakad naman ng team ni Jiggy Manicad ng 6 na oras mula Tacloban City hanggang bayan ng Palo, nasaksihan nila ang tindi ng pinsala. Ang isa sa mga ama na bitbit ang kanyang nasawing anak, 6 na taong gulang na batang babae po yan, nasawi sa isang evacuation center matapos na tumaas ang tubig at matrap ang mga bata. Pinaka nakapanlulumo sa lahat, mga buhay na nawala. Doon pa lamang sa tabing dagat ng hotel na aming tinutuluyan, 11 na po agad yung pong aming nakita. At doon po sa eskwelahan na aming nadaanan, meron pong 10 agad doon, kumpirmado yun. At meron pa pong 12 agad dito sa may isang simbahan sa may Tacloban. Sa ngayon, tubig, pagkain at gamot ang kailangan ng mga residente. Hindi lang sa Tacloban at sa Palo, kundi maging sa iba pang bayan ng Leyte, lalo pa yung mga nasa coastal areas.